Kahapon po ay nakadalo po ng mentoring World International Board Directors, no? Nandito po sila sa Pilipinas, gawa po ng pagpupulong, no? Direksyon ng ating pong tawag dito ng ating pong simbahan. And nakwento po ng isa po sa pastor natin doon na sa aming pong kwentuhan, yung pong nangyayari ngayon sa Europa. 'Di ba? Last month yata 'yon, or na-i-share ko na ang naging sentro ng doon sa second journey, missionary journey ni Paul ay ang bansang Europa. Tama ba? No? Na familiar ba kayo? And yung po, yung naging takbo ng misyon, no, pangangaral ni Apostol Pablo, and doon nagsimula, no, na maraming mga na-convert, no, na mga Kristiyano sa Europa. But sad to say, yung kwento po, no, ni Pastor Andoni ng Win Calgary, doon daw po sa Europa ngayon, ang nangyayari, napupuno ng mga turista. Ayan. Bakit po mga turista? Dahil karamihan daw po sa mga simbahan doon ay nako-convert saan? Mga kainan. Nakakalungkot po, no? Nako-convert sa mga club, nako-convert sa mga pasyalan. Nakakalungkot. Tama ba? Na dapat ang simbahan ay napupuno ng mga mananambahan, ng mga nagtitiwala sa Diyos, pero sad to say, nababago ang takbo ng mga Kristiyano doon sa Europa. At ang isa pa pong na-experience na kwento po ni Pastor Rene Velasco of Wien, Frankfurt, ng Germany, celebrate ng birthday ang kanyang anak. And then, in-invite ng kanyang anak yung mga kaklase niya sa bahay para i-celebrate yung kanyang birthday. And bago sila kumain, sabi nung anak dun sa mga kaklase, okay, tayo muna ay manalangin bago tayo magsalo-salo. Pero bago tayo manalangin, gusto ko kayong tanungin, sabi nung anak ni Pastor Rene, sabi niya, kayo ba ay naniniwala sa Diyos? Isa-isang tinanong, do you believe God? Isa-isa. Kung ilan yung kaklase, hindi ko alam kung ilan yung kaklase, pero yun yung question ng anak niya. Nagulat nga siya, 12 years old, yung anak. Hindi ako nagkakamali, 12 taon. Tinanong isa-isa yung kaklase, do you believe God? Alam nyo, ang sagot ng lahat ng mga kaklase, no. We don't believe in God. My parents, our parents, never teach me about God. Nakakalungkot po. Amen? Na maraming mga magulang, hindi nila dinadala ang kanilang mga anak saan? Sa pananampalatayang Kristiyano. Dito po, iikot yung ating pag-uusapan, mensahe sa umagang ito, na nilagyan ko po ng pamagat na sabay-sabay tayo? Pass it on. Napaka-importante, parents, na tayo po as parents, as tatay, as nanay, and someday, some of you, yung mga young generation ngayon o yung mga kabataan ngayon, mga YAs, darating ang time, magiging magulang kayo. Mahalaga na naipapasa ninyo sa mga next generation o sa ating mga anak yung pananampalataya na meron tayo. Yung paniniwala natin sa Diyos. Ito po yung ating obligasyon. Take note, obligasyon ng bawat magulang, ng tatay, ng nanay na ipasa yung ating pananampalataya sa Diyos, sa ating mga anak.
Amen? Na ikukwento natin sa kanila yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kapag hindi natin ito ginawa, darating isang araw, maraming mga simbahan ang hindi na po magpapatuloy. Maraming na mga simbahan dito sa Pilipinas ang magsasara kapag hindi natin naipasa yung ating pananampalataya sa susunod na henerasyon. Nakuha niyo po ba yun? Naiintindihan po ba natin? In Psalm 78 verses 5 to 8, sabi dito, He made an agreement with Jacob. He gave the law to Israel. He gave the commands to our ancestors. He told them to teach the law to what? To their children. He gave the commands to our ancestors, and He told them to teach, take note, to teach the law to what? To their children. Then, verse 6, the next generation, even the children not yet born, would learn the law. And they will be able to teach to their own children. So they would all trust in God, never forgetting what He had done and always obeying His command. Verse 8, sabi diyan, they will not be like their ancestors who were stubborn, refuses to obey, their hearts were not devoted to what? To God, and they were not faithful to Him. Tayo po'y manalangin, Panginoon, pagpalain mo ang talatang ito na aming binasa. Manguna ka, samahan mo kami at maintindihan namin ang kahalagahan ng obligasyon namin doon po sa mga susunod na henerasyon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kamalayan at ng puso na i-disciple, magturo sa mga new generation, Panginoon, sa panahon namin, O God. Sa iyong pangunguna at pagsama ni Banal Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. To give you a quick background, ito pong awit na ito, kung mababasa po natin sa verse 1, ay nagmula po, sabi diyan, sa Tagalog na maskil ni Asa po. Maskil of Asaph sa English po diyan. Si Asa po, kung di po ako nagkakamali, siya po ay musical director nung time ni King David. No? Malaki po ang kanyang tungkulin sa sistema po ng music, no? Nung panahon ni King David. So, ang salita pong maskil sa Hebrew, ito po ay Hebrew word. No? Yung maskil of Asaph, o yung the word maskil, is a Hebrew word na ang ibig sabihin ng salita ay contemplation. Parang sa Tagalog ay pagmumuni-muni. No? Ayan. A contemplative psalm or an instruction. Ngayon, sa panahon natin, maybe may mga songs din tayo na ang tema ng kanyang awit is about information or instruction or whatever. Pero marami sa atin, more on, lalo sa mga love song lover, di ba? Kapag mga love songs ay marami sa atin talagang nai-in-love. Sino dito nai-in-love kapag narinig nila yung mga favorite love song nila? Tama ba? No, tayo po, sa panahon natin, meron tayong mga tinatawag mga love song na ang mga laman ng mensahe ng awit na to ay patungkol sa pagmamahal, pag-ibig, kabiguan, katagumpayan sa pagmamahal o whatever. So, ang dami nating mga naririnig. Ayan. Pwede ba kayo magbigay ng example ng mga love song nyo, na naalala nyo nung panahon ninyo, time ninyo, ha? Na natatandaan ninyo. Anybody? Kapag nakanta nyo dito ng buo, bibigyan ko ng 500. Sige po. Yung mga love song na natatanda nyo yung panahon nyo. Nanay Linda, anong love song ng panahon ninyo? Hindi nyo na maalala.
Alam ko yun eh. Aring king king king, aring king king. Tama ba yun? Paborito ni ano yun? Ni Lawrence. O, di ba? Pero ako sample eh. Anong sabi mo niya sa ating ewan ko alam niya. Ayan, I do it for you. Alam niyo ba yan? Ni Bryan Adams. Naging popular ito po ay songs noong 80s and 90s. Naging popular songs po ito. Hindi ko lang alam kung anong tono tong song na to eh. Nag-ginogel ko lang. Ano ba yung mga panahon ng 80s? Kasi ako po, 80s po ako. Tama, 80s ba ako? Ay, hindi. 70s. Natawa siya. Ang bata pa pala ni Pastor, 80s. 70s po pala ako. So, nakalimutan ko na yung mga kanta namin noon. Bahay Kubo yata eh. So, yan po, yung song ni Bryan Adams, 80s and 90s po, sumikat po yan. And another song po yan ay yung pong More Than Words by Extreme. Yan. Yan po yung mga sumuot. Sinong paborito to? So, ayan po yung mga awit na tumatak sa puso natin. And meron ding awit na patungkol naman sa bansa. Tama ba yun? No? Na mensahe ng awit ay patungkol sa kagitingan, patungkol sa pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bansa, and whatever, yung mga nakipagbaka, lumaban, and so on. So, ang dami pa. Si Freddy Aguilar, ang dami niya mga nilikang awit patungkol sa bansa. No? Marami pa tayong mga kilalang mga singers na talagang gumawa sila ng mga awiting mensahe patungkol, nagsasabi ng kanilang salubin ng pagmamahal, nagsasabi ng kagitingan patungkol sa bayan. So maski ni Asaph, ginamit po ito nung time na yon, pagtuturo na ang laman ng mensahe ay binabalikan nila yung mga himalang ginawa ng Diyos na naranasan ng kanilang mga ninuno. Ano ba yung mga naranasan? Kagaya nung pagpapalaya mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Yung pamumuhay doon sa loob ng disyerto, kung paano sila nakasurvive. Wala pong nakakasurvive sa disyerto, tandaan po natin. Tama ba? Walang kayang mabuhay ng matagal sa disyerto, na ganun katagal. Pero nakita nila kung paano ang Diyos ay gumawa ng himala sa mga panahon na yon. At sinasabi dito na dapat ay itong mga naranasan nila ay kinukwento nila sa mga susunod na henerasyon nila. Dahil kapag hindi nila itinuro, mauulit lang yung ginawa ng kanilang mga ninuno na hindi sila nagturo sa kanilang mga anak. Yun po yung nakakalungkot dun sa mga naunang generation, hindi po sila nakapagturo sa kanilang mga anak. Hindi nila nakilala ang Diyos. Hindi nila nakilala si Yahweh. Hindi nila nakita yung mga himalang ginawa ng Diyos nung panahon ng kanilang mga ninuno. Bakit? Kasi hindi sila nagturo. Amen? Kaya sabi ng verse 8, they will not be like their ancestors. Kung bakit binanggit ang mga katagang ito ay para hindi magaya nila yung ginawa ng kanilang mga ancestors. Hindi nila tularan yung ginawa ng kanilang mga ninuno na hindi nagturo. They were stubborn, sabi diyan. They refused to obey the Lord. And what else? Their hearts were not devoted. Hindi sila nagkaroon ng pananampalataya. Hindi sila nagkaroon ng pagmamahal sa Diyos. They are all unfaithful to God. Naging suwail sa Diyos because of what? Hindi naturuan. Mahalaga po ba ang pagpapasa ng ating pananampalataya sa ating pong mga anak? Mahalaga ba? Ito, maliliit pa mga anak ni Ayad. Mahalaga ba? Napaka-importante na tayong mga magulang, ginagawa natin yung ating tungkulin sa abot ng ating kakayanan na madala natin sa simbahan ang ating pong mga anak. Ilan po dito sa mga parents na ang kanyang buong pamilya, ang kanyang buong anak na isasama niya sa simbahan? Maaring yung isa, maaring may dalawa, mayroon tatlo, hindi buo.
Pero don't forget, yan po ang ating responsibilidad na maipasa natin sa ating mga anak yung ating pananampalataya. At ito po yung nakakalungkot na nangyayari po in Joshua generation. They neglected to teach their children dun sa faith na meron sila. Kaya po nangyari, the entire generation after Joshua, lumaki po sila na hindi po nila kilala si Yahweh. Lumaki po sila, tumanda sila, hindi nila kilala ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Hindi nila nakilala ang Diyos na nagpakain sa kanila ng mana doon sa disyerto. Hindi nila nakilala yung Diyos na nag-provide ng haliging apoy, ng haliging ulap to protect the people of Israel. Yun yung pong nangyari na naging pagkukulang nung panahon ng Joshua generation, hindi nila naituro, hindi nila naipasa sa kanilang next generation. And the result is what? The entire generation grew up that did not know God. After Joshua po ito. Judges chapter 2 verses 7 to 9. Ano po sabi diyan? Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at sa kanilang tinirhan ang mga lupain, no? Siguro after dun sa pagbagsak ng Jericho wall. And pinapunta niya, sabi diyan, ang Israelita dun sa mga tirahan na nakatalaga sa kanila. And si Josue ay namatay sa edad na ilang taon? 110. 110 taon. Nabuhay si Joshua. Nung pinasok niya, bumagsak ang Jericho wall, ang edad ni Joshua, hindi ako nagkakamali, 80 anyos po nung nilusob ni Joshua ang Jericho, nung bumagsak. Nirahan siya doon sa lupaing pangako, sa lupang pangako, at namatay siya nung edad 110. At sabi diyan ay sa gawing hilaga ng bundok ng gas, no, doon namatay si Joshua. At pansinin po ninyo mga sumusunod. Nung namatay si Joshua, yung problema ng Joshua generation, they failed to teach the new generation about their faith to God. Hindi nila naikwento, hindi nila naituro, hindi nila naipasa sa kanilang mga anak yung karanasan nila kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin. Hindi nila naikwento naipasa sa kanilang mga anak yung kwento kung paano hinati ng Diyos ang dagat na pula. Hindi nila naikwento sa kanilang mga anak kung paano nagkaroon ng haliging apoy, haliging ulap para sila ay protektahan. Kung paano sila nagsumamba sa Diyos, kung paano sila magtiwala sa Diyos, hindi nila ikinuwento, hindi nila naipasa. Ang sabi ng susunod ng talata natin binasa, tumigil saan? Judges chapter 2 verse 11, tumigil sa paglilingkod sa Diyos ang mga sumusunod na salinlahi. Ang mga Israelita ay tumalikod saan? Tumalikod sa Diyos o tumalikod kay Yahweh. New generation serve in what? In other God. Na sa halip magtiwala sa Diyos, na sa halip nakilalanin ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas nila, sumamba sila saan? Sa Diyos nila, ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Ang linaw po ng instruction mga magulang at kapatid. Gusto ko po kayong i-remind doon po sa tungkulin, responsibilidad ng bawat isa sa atin na hindi po natin dapat baliwalaan ito. Nakakalungkot mga kapatid, kung hindi po tayo magtutulong-tulong, kung hindi po tayo kikilos ngayon. Tama ba? Ang linaw ng instruction in Exodus chapter 12 verses 24 to 27, when you enter the land, sabi diyan,
when you enter the land that the Lord will give you as He promised, observe this ceremony, the offering of sacrificial lamb, when your children ask you, kapag tinanong ka ng mga anak mo, what does this ceremony mean to you? Teach to your children. Ikwento mo. Bakit mahalaga ang magpunta tuwing araw ng linggo sa simbahan? Bakit mahalaga ang manampalataya sa Diyos? Bakit mahalaga na magtiwala sa Diyos? Ikwento mo. Doon sa mga next generation po natin, ipaliwanag natin, teach them, disciple them. Itong mga next generation po natin. Tama ba? Kaya sabi niya, when your children ask you, what does the ceremony mean to you? Teach your children kung bakit importante ang ginagawa nating pagsamba, kung bakit importante ang ginagawa nating pananalangin, kung bakit importante ang ating po ginagawang pagbabasa ng Bible, whatever. Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 9, and sabi diyan, this commandment that I give you today are to be upon your heart. Ano next? Impress them in your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Ituro mo sa anumang aspeto at kaparaanan, naglalakad ka, nakaupo ka, kumakain ka, whatever na ginagawa mo, ituro mo, magkwento ka sa anak mo ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamilya mo, ikwento mo sa kanila upang sila din ma-impress sila na ang Diyos na sinasamba ng aking magulang ay Diyos na napakagaling at napakahusay at karapat dapat na purihin. Tinuturuan po ba natin ang ating mga anak? Tinuturo po ba natin sa kanila yung ating pananampalataya? Tinuturo po ba natin sa kanila the importance of worship? Some parents say, sabi ng ibang parents, let the children decide what they want to believe or what religion they wish to adopt. May mga magulang daw na nagsasabi, hayaan natin ang mga anak natin malayang pumili ng kanilang papaniwalaan. Kung ang pananaw mo ay hayaan natin pumili ng gusto nila, gusto nilang paniwala na whatever, di payagan mo na mag-asawa ng maaga hanggat bata pa. Pero hindi eh. Dito sa mga bagay na to, masyado tayong napakalupit natin. Mali yata yung word ng lupit. Napakahigpit natin. Pero bakit pagdating sa kaluluwa at pananampalataya, takot na takot tayong ituro sa ating mga anak. At sinasabi mo, hayaan mo sila kung anong gusto nila. Lahat ng bata pa lang, ginagabayan mo na eh. Doon sa gusto mo makita sa kanila, bakit pagdating sa kaluluwa? At bakit pagdating sa pananampalataya, wala kang pakialam? Binabaliwala natin. At sinasabi natin, malaki na yan, hayaan natin sila kung ano ang gusto nilang relihiyon at panampalatayaan o Diyos na tawagan sa buhay nila. Huwag po nating payagan at hayaan ang ating mga anak na magdesisyon patungkol sa kanilang pananampalataya at paniniwalaan. I-guide po natin. Turuan po natin. Responsibilidad natin ng ating mga anak, gabayan natin, lalong-lalo na patungkol sa paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? And the Bible commanded us to constantly be teaching your children. Turuan mo. Ituro mo, ipakita mo sa kanila
kung gaano kahalaga na sumasampalataya, tumatawag sa Diyos na tinatawag mo ngayon. Hindi lang pagtuturo. Ipakita mo yung ikaw mismo nakikitaan ng good example as believers, bilang manampalataya. Kung paano ka magmahal sa Diyos, kung paano ka magbigay ng oras sa Diyos, kung paano ka magbigay ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Ipakita mo kung bakit hindi maraming mga kabataan ang hindi naniniwala sa ating kinukwento dahil hindi nila nakikita sa atin yung totoong commitment sa Diyos. Hindi tayo nakikita ng totoong pagmamahal sa Diyos. Tayo ay nakikitaan ng hindi maganda patungkol sa paniniwala sa Diyos at sabihin nila, yan ba ang Diyos na sinasamba mo, Mami? Yan ba ang Diyos na sinasamba mo, Daddy? Kaya maraming mga anak nagdududa eh. Tama ba yung Diyos na tinatawag mo? Tama ba yung Diyos na sinasampalatayanan mo? Nakikita nila sa buhay natin kung gaano katotoo ang Diyos. Kung puro daldal ka lang at hindi nakikita sa buhay mo yung totoong pagmamahal sa Diyos, paano mo madadala ang anak mo? Paano sila maniniwala sa iyo? Kaya mga kapatid, tayo po, napakalaga ng ating ambag. Gawin ang ating makakaya. Ipakita sa kanila, ito ang totoong pananampalataya. Ito ang totoong naglilingkod sa Diyos. Ito ang totoong nagmamahal sa Diyos. Ipakita mo. Hindi ka lang nagtuturo, pinapakita mo kung paano magmahal, maglingkod sa Diyos. Dahil kahit anong daldal mo, kung hindi nakikita sa iyo kung paano magmahal ng totoo at maglingkod sa Diyos, hindi nila gagawin. Magtatanong sila, tama ba yung Diyos na sinasamba mo? Ito po'y paalala sa ating mga magulang, kapatid. Naalarma po ako kahapon sa narinig ko. At ayoko pong mangyari isang araw. Wala na pong papasok sa simbahang ito. Dahil maraming mga magulang at marami sa atin, pinabayaan natin yung next generation. When Joshua generation neglected the spiritual development of their children, the entire generation grew up, they did not know God. Yung po yung nakakalungkot. Gumawa ng kasamaan ang bayan ng Israel, sumamba sila sa ibang Diyos, tinalikuran nila ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto, tinalikuran nila ang Diyos na gumawa ng himala sa buhay nila, gumawa ng daan sa gitna ng dagat, itinakwil nila ang Diyos. Why? Dahil dun sa kapabayaan ng Joshua generation na ituro sa kanilang next generation yung pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Ano resulta? They provoked the Lord to anger, and God would hand them over their enemies. Kaya maraming istorya ng Israelita, madalas sila, may mga panahon sila po yung natatalo ng kaaway. Why? Because of disobedience. Amen? Dahil sa kanilang ginagawang pagtalikod, tinatalikuran nila ang Diyos na nagligtas sa kanila. But praise be to God. In His sovereign grace and mercy, hindi pa rin hinayaan ng Diyos na mawasak at mabura sa mapa ang bayan ng Israel. Kaya kahit hanggang ngayon, nakita nyo? Nakita nyo yung kapangyarihan ng Diyos sa bayan ng Israel? Kahit binobomba ng Iran, binobomba ng mga Hamas, buhay na buhay pa rin at nagpapatuloy sila. Yan po yung kapangyarihang umiikot sa buhay nila na kahit sila pa ulit-ulit na tumatalikod, yung mercy and grace ng Lord sa kanila, nararanasan nila. Amen? Kaya nung time nila, para manumbalik ang bayan ng Israel, nagtayo ang Diyos ng mga judges to deliver them out of their enemies. Mga magulang.
As I close, dito po ako magtatapos. Salamat po. Kahit po sa panahon natin ngayon, kung hindi natin gagawin na magturo sa ating mga susunod na henerasyon ng mga biblical principles, yung kagandahan ng paglilingkod sa Diyos, yung kagandahan ng pagmamahal sa Diyos, whatever, hindi natin na ituro, iba ang magtuturo sa kanila. Tama ba? Iba ang magtuturo. Ang mundo ang magtuturo sa mga kabataan. Ang mundo ang magtuturo sa ating mga anak. Kung hindi natin gagawin yung ating tungkulin as parents, as church, hindi natin i-disciple, tuturo, yung principle ng Bible ang magtuturo sa kanila, ang mundo. Kaya maraming mga anak natin, patay na patay sa mga K-pop artists, patay na patay sa mga celebrities, TV series, masyadong career-oriented, instant attending the church, choose God, serve God, mas pinipili nila yung mga bagay na ito na nakapaligid sa kanila. Why? Dahil po, hindi natin na ituturo ng tama yung prinsipyo ng Bible na dapat nilang maintindihan. Bata pa lang, dapat tinuturo na natin. Hindi kung kailan sila, sabi, pag maliit pa naman anak ko, hindi ko pa siya tuturuan. No. 0 age, dapat tinuturuan na. 0 age, dapat pinaparamdam mo na. Napakaganda nung ni Ann, dahil nasa sinapupunan pa yung kanyang second baby. Maganda. Paramdam mo, anak, habang nandiyan kaya, habang hinahaplos kita ng aking mga kamay, maramdam mo ang pagmamahal ng Diyos para paglabas mo, makita mo how good and faithful yung Diyos na sinasamba ko. Amen? Don't allow your children to become slave of sin, being entangled in a web of filth and wickedness. Instead, help them to know God and help them to grow. Tulungan po natin ang ating mga anak. Huwag tayong papayag ng mundo ang magturo sa kanila. Tayo ang magturo sa ating mga anak. Tayo ang magturo sa ating mga kabataan. Empower them. Palakasin sila na magpatuloy sa pananampalataya. Na merong Diyos, na merong na maimportante ang paglilingkod sa ating Panginoon. Church, are you ready na magpasa? Ipasa yung pananampalatayang ito sa ating mga anak. Ano pong gagawin natin? 5 points. Number 1, continue to pray your children. Huwag po kayong manghihinawang ipanalangin ang inyong mga anak. Number 2, bring your children to church. Dalhin po natin. Next is be example for your children. Nabanggit na natin kanina, maging mabuti kang nanay. Halimbawa, maging mabuti kang tatay na halimbawa sa anak mo. Disciple your children. Turuan mo sila and show them how to obey and love the Lord. Amen? This is our responsibility. Hindi responsibilidad ng Diyos yan. Ginanawa ni Kristo ang kanyang responsibilidad na matay dun sa krus para tayo ay maligtas. Para ang henerasyon ito at ang mga susunod na henerasyon maligtas. Pero ginagawa ba natin yung part natin? Pinapasa mo ba yung pananampalataya niyon? Ipinapasa mo ba sa next generation yung kaligtasan na yon? Kung hindi mo ginagawa, ang laki ng problema na nagagawa natin sa panahon natin. Sapagkat kung hindi po tayo marunong magpasa, darating ang panahon, maraming simbahan ang magsasara. At maaaring itong henerasyon na to, dito na magtatapos ang kwento ng simbahan kung hindi po tayo magtutulong-tulong, kikilos na i-disciple, turuan, alagaan, i-empower ang ating mga kabataan. Amen po ba?
That is our responsibility. Responsibilidad ng bawat magulang, responsibilidad ng simbahan, turuan ang mga next generation.